Hi mommies! Welcome back to our channel. This is just a short vlog na gusto ko pong i-share sa inyo about my phone upgrade na gagamitin ko din para sa future vlogs from iPhone SE 2020 to iPhone 15. Ito po yung box ni iPhone 15 color blue at pina-unbox na po namin siya sa Apple Store nung time na binili namin. So ito naman po yung laman ng box, ang iPhone unit na parang matte finish yung likod niya para sa akin kasi hindi nagmamark yung fingerprints. Tapos yung cable cord niya Type-C na rin. Tapos, next ay yung papers niya. So, ito lang po yung usual na laman ng iPhone box. Binili po namin siya sa US, sa Apple Union Square, California, at nag-insert po ako ng clips nung time na binili namin siya a day after ng release ni iPhone 15. Yung ginamit po namin sa pag-video ay si iPhone 15 Pro Max. Disclaimer lang po, hindi po ito for bragging, but to share lang po yung experience namin sa pagbili ng iPhone 15. Tapos, bumili na rin ako ng Apple adapter, pero di ko pa siya in-unbox. Then, itong MagSafe phone case, dito ko lang din siya binili sa Pinas. As of now, itong case yung ginagamit ko kasi mukha naman siyang matibay at di rin daw nag-yellow. So, ito po yung itsura ng MagSafe case na binili ko dito lang sa Philippines. Blue yung favorite color ko kaya ito yung pinili ko sa iPhone 15 series. Tapos, glass back siya pero hindi nag-iiwan ng fingerprints kahit dito sa sides, at comfortable din siya sa kamay. Goods na goods yung picture and video quality niya, and also for gaming. Now, itong hawak ko sa left ay si iPhone SE 2020 color white. Kaya kung mapapansin nyo, halos magkasing kulay silang dalawa kasi subtle lang yung color blue ni iPhone 15. Tapos, iba rin po yung finish ni iPhone 15 and ni SE sa likod. And ito naman yung binili ng asawa ko, si iPhone 15 Pro Max Blue Titanium. Ipapakita ko lang po yung mga binili kong accessories, like itong phone case na pwedeng lagyan ng card sa likod. Binili ko lang po itong case sa Shein app. Next ay itong color black case. Sa Shein ko lang din binili. Parang may card, playing cards design. So, ayan. Ito yung itsura niya with the iPhone 15. Tapos, bumili rin ako nitong phone case na parang pwede siyang gawing sling. May card slot din sa likod niya. Parang 1 to 2 cards lang yung pwede sa, yung kasya dun sa parang mini pouch sa likod. Ayan, parang 1 to 2 cards or 1 card lang yung kasya dito. Ito yung parang strap niya na pwedeng isuot na parang sling bag. Ayan, pwede siya for formal occasion, gaya ng wedding, or yung mga formal events na nakadress kayo. Pwede nyo siyang gawin na parang sling bag
na elegant pa rin siyang tingnan. Para sa akin, super worth it ng upgrade from iPhone SE to iPhone 15 kasi maganda yung quality ng picture and video niya magagamit para sa vlogs. Umorder rin kami ng camera lens para sa iPhone 15 Pro Max and iPhone 15. Bumili rin ako Sa same shop ng MagSafe wallet. Hindi siya yung original, pero pwede siya lagyan ng 2 to 3 cards. So, ito po yung camera lens protector ni iPhone 15 Pro Max. Share ko lang din po mga mamis, since sa US namin siya binili, wala po siyang physical SIM card slot. So, ang ginagamit po namin dito ay eSIM lang. Yung available lang na prepaid eSIM ay si Smart and si Globe naman ay postpaid. Ito naman yung camera lens protector ni iPhone 15. Tapos ito yung sinasabi ko na parang MagSafe wallet, pero hindi siya original. I mean, hindi siya from Apple Store, pero maganda naman yung quality niya. Two to 3 cards yung kasya sa kanya. Yung pag-upgrade ko from iPhone SE 2020, medyo malaking difference dun sa iPhone 15 kasi maganda yung camera quality, mas gumanda rin yung video quality niya, and mas mabilis yung processor niya or yung chipset niya kesa dun sa iPhone SE. And share ko lang din po na itong ginagamit ko sa pag-shoot ng video na ito ay si iPhone 15 Pro Max. So makikita nyo na maganda yung quality ng video ni iPhone 15. Umorder rin po ako ng power bank and MagSafe charger sa Shopee sa brand na Ugreen. That's it mga mamis. Thank you for watching.